Hello Ayan. everyone, welcome back to Alisa Lifestyle Vlog. I'm here again for another video and I'm going to interview a teacher and she will share her experiences also through direct hiring. I'm doing this video so that you will be more aware of how direct hiring process works, and yes, it is really possible. And if you have any question about direct hiring, please don't hesitate to message me because I guide a lot of teachers already in doing the direct hiring process. So without further delay, our guest for today, Miss Christine. Hello po. Nieva Christine po from Bacolod. Nasa Florida po ako ngayon. I hope you're liking Florida. Maganda Correct. actually ang Florida kasi ang weather dyan, di ba? And then, Parang Philippines lang. yeah, nandyan din ang Disney World. Okay. So, Yes, malapit. 45 minutes. Okay. all right. So, Miss Christine, can you tell us a little background about your degree, your experience, and then ano yung teaching experience mo sa Philippines and how long you've been teaching there in the US na, and what's your current grade level and subjects? First grade teacher po ako sa Pilipinas and for 13 years akong nagturo sa public school at graduate po ako ng Bachelor in Elementary Education. May master's degree ako pero hindi ko natapos. Sa Florida hindi counted yun kasi kailangan graduate ka bago nila i-count yun. Dagdag sa sahod mo yun. Kaya kung may time kang tapusin yung master's nyo, mas maganda kung tapusin nyo. Kasi akin units lang, kaya hindi ko siya nagamit. Dito sa Florida, first grade din tinuturuan ko and talagang nag-start kami August 2, mga magti 3 months na kami dito ngayon at masasabi ko talagang iba yung mga bata dito. Yung alam na nating sinasabi ng mga vloggers, ng mga J1 teachers, nagsi-share na challenging ang mga bata dito. Pero iba pag nandun ka na sa situation. Talagang sasabihin mo gusto mo na umuwi. Pero Yes. syempre Pinoy tayo, laban lang tayo. Kasi may mga pangarap tayo para sa sarili at sa family natin. Kaya kaya naman siya as long as i-prepare mo yung sarili mo, gano'n. Yes, and yeah, that's a good attitude, no? You need to accept na hindi talaga siya pareho sa Philippines, pero ready ka to face Correct. that new challenge, right? So mas maganda talagang may challenges sa life. You will learn something from that experience as well. Now, can you give us a little bit of background story then, and how you apply to direct? How did you find your school? Nag-direct ka ba agad, and okay ba yung direct hiring process na na-experience mo? Nung una, mag-agency sana kami, nagbayad na kami ng 3,000 para sa orientation. Tapos during the orientation, sinabi sa amin lahat ng paggagastusan. Kaya kinompute namin lahat, napakalaki ng ng babayaran, napakamahal. Nung nilista namin, sabi namin napakalaki naman kasi kailangan mag-prepare ka agad daw ng pera para may 50,000 yata na parang down payment mo sa service nila at saka sa yung mga fees ng mga, di ba, Wala pang job credential. offer, wala pang interview, marami ng fees na. Wala pang kahit Yeah. after nung usap niyo magpipirma kayo ng parang agreement tapos mag-a-agree ka sa kanila na sila yung mag-guide sa'yo, gano'n. 50,000 yun, eh kaso sabi namin, buti yung friend ko nakita yung vlog ni Ma'am Alisa, sabi niya, tingnan mo tong vlog kasi direct hiring. Wala kaming idea about sa direct hiring na tinatawag, gano'n. Kaya ang ginawa namin, pinanood namin ang pinanood yung mga video ni Ma'am at saka do'n namin nalaman yung process tsaka yung mga requirements. Kaya naman palang gawin mo on your own na kahit walang mag-guide sa'yo na agency. Kaya habang pinapanood namin, paulit-ulit yun kasi hindi pwedeng halimbawa isang video lang, papanoorin mo siya once, mas maintindihan mo siya pag pinaulit-ulit mo siyang panoorin. At saka habang nanonood kami, naglilista kami ng mga requirements, sinabi ni Ma'am, talagang yung video ni Miss Alisa yung ano ba yun, yung nag-udyok sa amin para, "O go na sa direct hire, final na, wag na tayong mag-agency." Do'n kami nag-decide na kasi meron akong kasama sa grade 1 din na teacher, dalawa kami bale tatlo kami kasi yung isa nasa ibang district siya. Tapos meron kaming GC, tatlo kami. Tapos kung anong mga information, sine namin sa GC, yung mga link ng mga video, sine
halimbawa may mga bagong video si Ma'am Alisa, sisend namin, "Oh, ito panoorin niyo, ito may bago na naman about sa mga visa sponsor." Una, pinanood namin yung about sa requirements, kaya inisa-isa namin, nilista namin mga requirements, tapos yung about sa visa sponsor, wala kaming idea kung ano yung tinatawag na visa sponsor, pero dahil sa mga videos, naintindihan namin, okay, yung mga visa sponsor pala ganito. Tapos, sinabi ni Mama Lisa, yung mga free visa sponsor. Nung una, ayaw namin maniwala kasi paano ba yung free? Papuntang US yun, tapos may free. Tapos tinry namin i-open yung link isa-isa, di ba yung TPI, TPG, GTP, lahat ng binanggit ni Ma'am, in-open namin yung link. Tapos in-applyan namin. Ako pinalad ako sa TPG, and totoo nga, free visa sponsor sila. Pero lahat ng, hindi ibig sabihin na free, wala ka talagang gagastusin. Kasi syempre sa kahit anong trabaho, may gagastusin ka for requirements, di ba? So, ayun, nag-start kami credential evaluation, passport muna, passport, yung license mo, tsaka yung driver's license, tsaka yung FCE or credential evaluation, hanggang sa nagtuloy-tuloy na, hindi mo na namalaya na, malayo na pala. Hanggang sa nagkaroon kami ng iba-iba yung nakuha namin visa sponsor. Kasi hindi, sabay-sabay kami nag-apply, lahat in-applyan namin. Pero hindi kami nagkasama sa isang visa sponsor. Yung isa kong kasama sa EPI siya, ako sa TPG. Tapos, ayun, November, ako nag-send ng application. November 15, nag-send ako ng application sa TPG. December 21 yata yun, nag-first interview. Tapos, January 4, second interview. March, doon na nagkaroon ng principal interview. First and last ko na principal interview kasi sinend na nila sa akin yung parang job offer siya. Kasi kung gusto mo talagang isang bagay, gagawin mo ang lahat para makamit mo siya. Kasi wala namang, di ba, ang sabi nga namin dati, dito sa Pilipinas, nagtuturo tayo, nag-e-effort tayo. Doon sa US, pwede natin gawin yun. Tsaka mas malaki ang opportunity, hindi lang para sa amin, kundi for the whole family. Kasi, yun nga, si Miss Alisa, nadala niya yung mga kids niya at yung husband niya. Doon talaga kami na-inspire kasi mahirap mag-abroad na ikaw lang mag-isa. Yun. Tsaka nung March, meron ng job offer. July, nakalipad na agad kami. So mahaba ang process, pero kailangan kailangan matyaga ka at saka yung fighting spirit mo malakas talaga. Kasi iba iba yung pupuntahan mo dito, iba yung place, iba yung surroundings mo, iba yung mga tao, ganun. Pero yung mga teachers, mababait sila, super supportive. Walang competition sa school ko. Kaya nagpapasalamat. May mga challenges pero kayang-kaya nyo yan. Wow, thank you so much. Grabe ang na-share mo parang from the beginning until the end, no? So that is really true, no? May mga visa sponsor talaga na nag-help para free yung process mo. So that's another way of direct hiring. Direct hiring pa rin sila pero not in a way na direct ka sa school pero dumadaan ka sa kanila. And very strict yung screening process nila. Kaya maraming teacher na parang hindi nagpapatuloy because ayun na nga, very strict ang process. Free sila pero strict yung process nila. Of course, they want to make sure na the best yung mga teachers na ma-hire nila. Yes. So, yung iba na hindi sila ma-successful doon, kaya nagre-direct sila sa mga school districts. But ang problema kasi hindi naman lahat ng school district na nag-accept ng international applicant. Kaya yung mga Indeed, careful din kayo dyan kasi hindi naman lahat doon is nag-accept ng international teacher. Baka masayang lang yung effort. So, you need to know the list of school district na nag-hire talaga. What are the support that you receive from your school district or from your school principal, sa school nyo? What are the support did you receive? Yung pagdating namin dito, talagang napaka-supportive ng school, ng district at nung visa sponsor namin kasi yung visa sponsor namin, nag-hire sila nung ambassador. Sila yung parang transportation ambassador namin. Sila yung nagdala sa amin sa bank, sa ano ba tawag doon, sa telephone company, yung kung saan manguha kayo ng SIM card kasi dito kasi hindi gagana yung SIM nyo dito. Kaya kailangan mo ng SIM card at saka kailangan mo mag-open ng bank account kasi doon papasok yung sahod mo. Yung sa school naman, pagdating namin dito, may mga pinamigay silang mga gamit kasi alam nila talaga na walang wala.
I mean, na pagdating namin dito, back to zero kami. Yung dala lang namin mga damit. So, binigyan kami nila ng mga kitchenwares, yung mga kakailanganin, lahat, pang toiletries, everything. So, less yung iisipin mong magdala ba ako ng shampoo, magdala ba ako ng mga sardinas, yung mga ganun. Kasi provided nila. Ayun, yung bayanihan sa atin, meron din silang ganito dito. Kasi appreciate nila yung mga Filipino teachers or yung mga international teachers. Kasi nga, bihira yung mga local teachers na nag-stay sa mga school, especially kung yung school ay may mga challenging na bata. Kaya pagdating nyo dito, huwag kayong mag-expect na magpupunta ka sa school na mayroong mga best behavior. Kasi nga, yung mga school na may best behavior ng mga bata, doon nagsistay yung mga local teachers. So, doon ka talaga mapupunta kung saan madaming mga challenging na mga estudyante. So, pero huwag kayong mag-alala kasi lahat ng mga trainings, lahat ng mga heads up, lahat ng mga materials, yun ang pinakagusto ko dito, lahat ng materials provided ng school or ng school district. Kaya less ang less ang less ang preparation mo dito sa lessons, lesson plan, by team namin ginagawa. So, less yung preparation, but you have to be more focused sa classroom management, especially paghandaan mo yung approach mo sa mga behavior ng mga bata. Kasi yun yung pinaka greatest challenge ng mga teachers dito, yung behavior ng bata. Yes. So I just realized this one kasi maraming nagtatanong din sa akin why there are sponsors that are offering free assistance, mga ganun. Actually, I told them like the reason, wala naman sigurong free sa panahon ngayon, 'di ba? So hindi talaga yan free. Ang nagbabayad lang talaga is yung mga school district sa kanila. So imbes na magbigay sila ng mga, sometimes may mga school kasi, may mga school district kasi sa US na nagbibigay ng signing bonus to hire a teacher. So or may budget talaga sila. And Yun. that's why yun ang binabayad nila sa mga sponsor na ngayon. So, but the reality is, usually yung mga school district na yan, yun yung mga, may mga challenging behavior ng mga students. So, yeah, that's a reality, di ba? Kasi nga, less yung nag-apply sa kanila ng mga locals, kaya they need international applicants. So, that is something that you need to be ready. Correct. Kasi kung magda-direct hiring ka sa school mismo at Yes. makakapili ka ng school, usually kung direct ka, makakapili ka ng school, malalaman mo, especially if may friend ka na nandun and then you will ask about the culture sa school, kung okay ba, makakapili ka. Pero sa TPG, API, yung iba pa, hindi ka kasi makakapili kung ano, kung saan ka nila ipi-place. That's how it works. Yes, so that's how it works. So, Correct. mga advantage, may mga disadvantage yun. Pero at the end of the day, at least less gastos ka, 'di ba? That's the denominator. Yes. Gusto mo na makapunta sa US na Correct. less gastos. Okay. So now what are the challenges? Can you cite a real example na na-experience mo na napakamot ulo ka talaga na ang hirap pala nito? Like, can you give one specific example lang na na-challenge ka talaga pagdating mo sa US, especially sa classroom? Yun yung pinaka-challenging behavior kasi iba pala yung salitang laban lang. Doon ko na-realize na ang lalim pala nun. Pwede palang yung ganun katago sa puso pala yung salitang laban lang. Kasi lagi ko nakikita, laban lang, laban lang. Tapos nung nandito na kami, kasi may housemate ako. So yung housemate ko, kindergarten teacher siya. Pero magkaiba kaming school. Ayun, pag-uwi namin tuwing hapon, ay, pagod na pagod, gano'n. Nagsi-share kami sa isa't isa. Kasi pag hindi mo ginawa yun, talagang madidrain ka. Humantong pa sa time na first week yata yun, wala akong ganang kumain. Kasi syempre, yung focus mo, magawa mo ng maigi yung trabaho mo, especially international teachers tayo. Alam mo yung may nanonood sa'yo, alam mo yung ina-observe ka nila the way you handle your class. Pero hindi ka gaya ng i-judge ka nila, hindi. Observe ka nila to help you grow, to develop you. Ganun. So, parang 3 days straight yata, hindi ako kumain. Tapos isang araw, gumising ako. Talagang napakasama ng pakiramdam ko. Feeling ko magpa-pass out ako. Kaya sabi ko sa kasama ko, hindi na talaga ako. Uunahin ko talaga yung health ko dito. Kasi mawawala ka ng ganang kumain. Kasi 1 minute or 1 second lang na hindi ka nakatingin sa mga bata, nag-aaway sila. Alam mo yung nagsasakitan sila, nagmumurahan, yung pinaka greatest
na encounter ko siguro yung, alam mo yung nagmumurahan sila kasi ako hindi naman ako nagmumura. Tapos sa Pilipinas, yung mga estudyante natin hindi naman din nagmumura kasi takot sila, di ba? Mga bata na, alam mo yung sa family nila nakukuha yung mga ganong salita. Parang sisiw lang sa kanila yung magmura. Nasabihan pa nga ako na I'm the worst teacher, gano'n. Pero wag niyong dibdibin yun kasi alam niyo naman sa sarili niyo na hindi ka worst teacher. You're doing your best. Yun nga lang, sa dami nila, ako I have 16 students lang. Pero isipin niyo yun, anim sa six out of 16 students diagnosed with ADHD. So imaginein mo kung halimbawa dalawa, tatlo, nagsabay-sabay sumpungin, mababaliw ka talaga pagka iniisip mo, alam mo, pinasok mo sa isip mo na, hala, kasalanan ko to kasi hindi ko sila ma-handle, gano'n. Kailangan, kilalanin mo yung mga estudyante mo. Doon ko pinag-aralan isa-isa, tapos naggawa ako ng listahan, tapos tinawagan ko yung mga parents. Yun nga, huwag tayong matakot sa mga parents kasi they should work with us, not against us. Ganon din dapat ang treat natin sa kanila. Hindi natin sila kalaban, kundi gawin natin silang kasangga. Kasi kung kilala natin yung, kung ano yung behavior ng bata sa school, kailangan alam nila. Kasi pwede nating pagbasihan yung mga sinabi nilang mga, halimbawa mga tips or mga paraan kung paano natin i-handle yung mga anak nila. So, ayun, nagsimula akong nagtawag sa mga parents. Doon ko din nalaman na may ADHD pala yung mga bata. Kaya sabi ko, naku, mahirap to. Kasi pag pinagalitan mo sila, lalo silang matitrigger. Lalo silang mag-out of control. Tapos magagalit sila sa'yo. Hindi ka nila susundin kasi galit nga sila sa'yo. Binaliktad ko ngayon. Ang ginawa ko, binubulungan ko sila, "Hey, you're doing so good." Parang positive, ayun nga yung sinasabi sa atin, 'di ba? Positive discipline. Tapos, ipupunahin mo yung mga magagandang ginawa nila, "Hey, you're not shouting today. I love that you're not arguing with anybody today." Yung gano'n. Dapat lagi mo silang pupurihin para ma-appreciate din nila yung sarili nila na, "Ay, okay pala ako kapag nag-behave pala ako, na mas lalo pala akong na-appreciate nung teacher ko." Gano'n. So ngayon, after 2 months, finally, after 2 months, medyo pa lang yun, after 2 months, medyo nakokontrol na yung mga bata. Kasi medyo nakikilala ka na nila, ay, ayoko siyang ma-upset, ayoko siyang ma-disappoint kasi nagki-care siya sa akin. Yun yung siguro advantage ng mga Pinoy na teacher. Kasi tayo, maano talaga tayo, yung gusto natin yung mga bata, mapatuto natin sila, mag-guide natin sila na maayos, at saka mabigay natin kung ano yung best para sa kanila. So yung mga bata, halimbawa pag sinumpong sila, kakalmahin mo lang sila kasi natutunan ko na pag lalo mo silang pag nagalit ka at may sumpong sila, parang hindi sila yung nawawala sila sa pagkatao nila eh. Wala sila sa matinong pag-iisip. Parang gano'n. Kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. Parang hindi na nila makontrol. Hindi na nila alam yung tama. Yun yung pinaka-greatest challenge ko talaga dito, yung behavior ng mga bata. Kasi sa atin, di ba, may mga classes for special children. Dito, parang binibigyan nila ng chance na, ay, okay siya, baka kaya pa niya, baka pwede siya sa normal school or Yes. normal class, ganun. Meron ka inclusion kasi sa US, and then kaya Yes. they're really encouraging them to be exposed sa regular students para mas ma-improve daw sila. Yun ang parang that's the idea. Pero yung mga severe cases na, like for example, hindi potty trained yung bata, then dun sila sineseparate yung self-contained yung mga. Pero yung ADHD, usually children with ADHD, nasa classroom din lang talaga yan sila. Kasi parang they don't consider them as, yung para sa self-contained. Kaya medyo mahirap Expression. din. And I tell you, I can really relate. I can really relate. I was able to handle a kindergarten class with 32 students. Wow. Six or five, may undiagnosed ADHD. So it may ADHD din. Then ganun din ang experience ko, yung nagtatantrums na wala namang dahilan, mga ganun. So, and I love what you said, what you did, yung nakipag-connect ka sa parents. And yun na talaga ang importante. And I would just add something na in order for it to be effective, hindi ka lang tatawag kung may problema.
try to make a positive call din. Like once in a while, like if may makita ka na improvement, or like for example, he did his work without any tantrums, and then he Yes. listened to you, you call the parents, they will be very happy. And then, ang Yes. nangyari kasi sa akin is, constant yung communication ko, not to the point naman na parang na-ano na yung parents, but constant pa din na positive, then may negative. But as you said, laban lang, kasi at the end of the day, you have your purpose. Now, may I know, Christine, what made you decide to apply in the US? Honestly, talagang nung una, sabi ng friend ko, mag-apply tayo. Tapos sabi ko, sige, pero wala lang sa amin yun. Hindi namin tinake seriously. Hanggang sa dumating yung time na feeling ko nga ginawa ng paraan ni Lord na talagang rock bottom na situation niya ako nilagay para ma-realize ko na, oh, kailangan ko palang kumilos na kasi ayoko na ma-experience ulit to. Kasi siguro yung time na nag-decide talaga ako na mag-push na talaga ng US, kasi nagkaanak kami. So, nung dalawa lang kami, okay pa yung buhay namin, okay pa yung financially stable pa, gano'n. Nung nagkaanak na, dun na mahirap na kasi may additional gastos ka na, tsaka gusto mong ibigay siyempre yung best para sa anak mo and sa family mo, di ba? So, bukod pa sa family mo, husband and anak mo, meron ka pang mother, father, tsaka yung mga siblings mo na siyempre naghihintay din ng tulong from you. So, dun ako, turning point ko is, nagngutang ako. Pwede may ikwento dito? Siguro, okay lang siguro para ma-inspire yung iba. Kasi yun naman talagang reality, di ba? So, nasa sasakyan ako. Tapos sabi ko, grabe Lord, nasa sasakyan ako, may sasakyan ako, pero wala akong kapera-pera. Tapos parang ang liit ng tingin ko sa sarili ko kasi naghihintay ako ng taong magpapahiram sa akin. Tapos ang ginawa ko, yumuko talaga ako, tapos iyak ako ng iyak. Tapos, ayun, inano ko ulit yung sarili ko kasi kailangan ko umuwi. Naghihintay pa yung anak ko, walang gatas, wala kaming pagkain, walang-wala. Doon talaga sinabi ko sa sarili ko, hawak na ako sa manibela, Lord, ikaw nang bahala. Talagang pupush ko na to. Sabi ko, ayoko nang ma-experience ulit yung ganito. Talagang ayoko na, gagawa ako ng paraan para makapush through. Yun yung turning point ko na nag-decide talaga ako na pupunta ako sa US with my family at saka babaguhin ko talaga yung situation na ganito. Ayoko na maranasan yung ganito. Kaya doon ako nang huhugot ng lakas ng loob. Binabalikan ko yung situation na yun. Yes. Yes. Same lang din yung feeling ba na yung lagi nasa bottom ka talaga. You know, Yes. an iba talaga kung may opportunity ba na you can change something. Yun lang talaga importante is ma-manage lang talaga yung time and yung finances sa US. Kasi nga, marami ding nag-US after 5 years, parang mas worse pa yung situation pagbalik. Kasi nga, it really depends on how you manage. So, since nagsa-start ka pa lang, I would say na na-manage din talaga namin ng mabuti ng husband ko. Kasi nga, we tend to really live below our means talaga while we are in the US. Parang hindi namin pinasok sa isip namin, oh, may pera. Oh, 'di ba? Sometimes kasi 'yun ang problema eh. Kasi diyan sa US may pera talaga. Like first sweldo mo pa lang parang Madami buong salary mo na sa Philippines, 'di ba? So correct. pero diyon lang isipin mo na um same pa din yung the way you handle your finances, same pa din dapat. Mas malaki yung sinisave mo, yung future mo talaga yung inuuna mo kasi nga napaka-sad talaga na ganon yung experience mo sa Philippines tapos uuwi ka kasi ang program naman ng J1 is 5 years lang talaga yan. It doesn't matter how big your salary is kung hindi mo ma-manage yung time and finances mo. So yun lang talaga. And nakaka-relate talaga ako dyan kasi nga before din ako pumunta sa US, naghahanap ka ng rerentahan na bahay tapos every time makahanap ka man hindi kasya sa budget mo or kasya sa budget mo pero sobrang liit sa mga landlord talaga malaki ng power talaga nila because they can decide how much they want, di ba? And then Yes. ang kawawa talaga yung mga nagre-rent, yung mga walang property, walang bahay. Kaya yun talaga yung driving force ko na I want to get my own property. Talagang i-manage yung time and finances ko sa US and I was able to really Wow. achieve it. So, and I hope that yun din ang mangyari sa'yo. Don't think na it's too Salamat. early. Parang ganun. Kasi nga, marami din, it's too late na. After 2 years, too late na. Kasi ang dami na nilang mga kon. So, yun lang yung encouragement ko sa'yo. And maybe may mga J1 na nakikinig ngayon na yun din dapat motivation nyo. Na umuwi kayo sa Pilipinas na
meron kayong makita sa pinaghirapan nyo. Alright? So, yun talaga. That's the only advice talaga na I can tell you. But, now, ano namang advice mo sa mga teachers? I know you did a lot of tips na along the way, but your final advice sa mga applicants na parang they're struggling to apply kasi parang 1 year, 2 years na sila nag-a-apply pero bakit wala pa din? So, panghinaan na sila ng loob. What can you advise to them? What's your last piece of advice? Ayun, never give up. Yun talagang pinaka-importante doon. Kasi kung gusto mo, wag kang gi-give up. Kasi mangyayari at mangyayari siya. At ang pinakamalaking tulong or malaking bagay na ginawa ko is talagang hiningi ko yung guidance ni Lord all throughout the process. Kasi kung will niya, mangyayari at mangyayari talaga. Kami ng asawa ko, kami ng family kami nung asawa ko, pinagpipray namin palagi, Lord, ibigay mo sa amin to kung para sa amin, mangyayari siya. Kung hindi, okay lang, ibigay mo sa amin yung wisdom kung ano yung nararapat namin gawin. Kaya next thing we know, nandito na sa US, at ilang interviews din yung na-reject ako kasi nag-apply ako directly sa schools, nag-apply ako sa North Carolina nga kasi doon talagang gusto ko. Hindi ako tinawagan ng principal, walang callback, in-email ko, hindi ma-send yung email, yung mga ganun. Heartbroken ka, especially kung first time mo. Napa-interview din ako sa Arizona, wala ding result, decline, gano'n. Tapos may visa sponsor din na interview, decline. So, kung gusto mo talaga, hindi mo siya iti-take na, hindi ako papasa kasi I'm not good enough, I don't deserve to be in the US, gano'n. Huwag mong isipin yun, always stay positive. Tsaka mas maganda kung mayroon kang buddy. Yung kagaya ko, meron akong dalawang mga friends na may GC kami, nagma-mock interview pa nga kami kasi to improve yung mga sagot mo sa questions. Maglista kayo ng possible questions and ilista yung mga answers nyo. Nag-answer ako from the heart. In-advise din ni Mama Lisa yun sa sa vlog niya. Sabi niya, be true to yourself. Doon ko ginamit yun, yung sinabi ni Mama Lisa. Tapos, yung mga sagot ko, binase ko doon sa experience ko. Nagbigay ako ng example, situation sa klase ko. Ayun, doon ko nasungkit yung job offer that time na naging totoo ako sa mga sagot ko. That is really true. Maganda yan ha. So yes, kasi at the end of the day, if sincere ka, yun ang makikita nila yan. That's what they want. I also have teachers with that. I do mock interviews with them because again, mayroon ako experience sa US and mas maganda talaga na ma-expose din sila kung ano yung classroom management styles and teaching strategy. So yun din, I help them with that kasi nga nakaka-boost talaga ng confidence basta may makamaka kasi kaysa naman diretso ka agad sa principal, yun ang last and first purpose. So, medyo mahirap. Thank you so much, Christine. I really enjoyed our conversation today. Ang dami mong na-share na magaganda and then na-inspire din ako sa life experience mo. I'm really grateful sa time mo to really share your experiences. And yeah, thank you so much everyone for watching this vlog and I hope that you learned something and please feel free to message me if you have any more question about direct hiring. Thank you, Miss Christine. Till the next video, guys. See you. Thank you po, Sarisa. Keep inspiring us po. Madami pa tayong matutulungan kayo. Thank you po. Hi, are you a teacher and you're interested to apply in the USA? Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and reach out to me at Alisa Lifestyle Vlog. Just send me your qualifications and I might be able to help you. See you and talk to you soon.